Okay, tuloy. Pasintabi po mga kapuso, isang improvised pana ang tumusok sa kanang mata ng isang pusa sa Bacolod City. Nakuna nito ng video habang nagtatago sa tabi ng isang motorsiklo. Halos hindi raw ito makagalaw. Posible raw na napagtripan ng pusa kaya pinana. Sa ngayon, nawawala ito at hinahanap na ilang concerned citizen, taga-barangay at animal welfare advocate para maipagamot. Iniimbestigahan din ng mga pulis kung sino ang pumana sa pusa. Semana Santa na bukas, linggo ng palaspas at sa ilang terminal ng bus, fully booked na mga biyaheng probinsya. May mga taxi naman daw na nagsasamantala. Mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live, Darlene Kai. Darlene. Ivan, marami na yung mga pasahero dito sa PTEX. Sa ticket booth na kinatatayuan ko ngayon, hindi nawawala yung pila. Yung ilang pasahero nakasalampak na sa sahig. Stranded na rin yung ibang pasahero dito dahil fully booked na ang ilang biyahe pa Bicol. Meron pa kaming ilang pasahero na nakausap na nakaranas na ng budol o nakontrata yung ibang taxi. Maagang penitensya ang naranasan ng magkasintahang OFW na sina Grace at Jelly. Mula airport, dumiretso sila sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para umuwi sa Nabua, Camarines Sur. Pero sa airport pa lang, pakiramdam nila ay na-scam na sila. Sabi niya 1,300 hanggang PTEX. Sa kapaguran lang namin, gusto namin makapagpahinga, binayaran na namin. Nagulat ako kasi mahal naman, malapit lang naman dito, di ba? Binigyan sila ng resibo pero putol ang pangalan ng operator at kumpanya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng operator ng taxi. Sa PTEX, fully booked na ang mga biyahe kaya wala na silang nabiling ticket. Umabot sa 165,000 ang mga pasahero kahapon sa PTEX. Sumubok sila sa mga bus terminal sa Pasay pero punuan na rin. Sinubukan na naman daw silang kontratahin ng taxi roon. May nakakausap naman kaming taxi, Pasay Terminal, Cubao, 900. Sabi noon, nung makita namin doon sa Pasay na wala na, hindi na kami tumuloy sa baka wala rin o useless din yung punta namin doon. Nakakuha naman na sila ng ticket sa pagbalik nila sa PTEX kaninang umaga. Inaasahan ng pamunuan ng PTEX ang dagsa ng pasahero ngayong weekend. Posibleng umabot sa 2.5 milyon ang mga pasahero sa PTEX hanggang Easter Sunday. Kaya mahigpit ang seguridad dito sa terminal. Inaasahan natin yan today hanggang tomorrow. Tapos Monday, bahagyang medyo kokonti ng konti yan. And then, papalo ulit ng Holy Wednesday at Holy Thursday. May naka-standby naman daw na dagdag na bus units. Sa NAIA Terminal 3, hindi pa ganoon karami ang pasahero. Inaasahan ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na ngayong Semana Santa ay mas mataas ng 14% ang mga pasahero kumpara noong isang taon. Nakahanda naman daw silang i-accommodate ang aabot sa 157,000 na pasahero kada araw. Maluwag pa rin kanina ang Northport Passenger Terminal. Inaasahang bukas pa magsisimulang dumami ang mga tao sa pantalan. Ivan, iimbestigahan daw ng LTFRB ang naiulat na insidente ng pangongontrata ng ilang taxi. Samantala, sabi naman ng pamunuan ng PTEX sa mga babiyahe po sa Holy Monday o April 16 ay meron ng mga fully booked na mga biyahe pa Tuguegarao at Olongapo. Pero nangako na raw naman po yung ibang bus companies na daragdagan nila yung kanilang mga biyahe para po sa mga stranded na pasahero pa Bicol ngayon at bilang paghahanda na rin sa pagdagsa pa ng mga pasahero sa mga susunod na araw. Yan ang latest mula rito sa PTEX. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Mga kapuso, may mga job opportunity muli para sa mga Pilipino. Ito po ay sa mga bansang Malta at Albania sa Europa. At kung ano-anong trabaho ang mga ito, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Isa ang pagbibigay ng Global Standard CPR o yung Cardiopulmonary Resuscitation sa mga unang itinuturo sa mga nag-aaral ng kursong caregiving sa isang TESDA-accredited school na ito sa Quezon City. Isa ang caregiving sa mga pinaka-in-demand na trabaho para sa mga Pilipino nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. At para makapag-apply dito, kailangan mo na ng tinatawag na National Certificate 2 o yung NC2 for caregiving na maaari mo lang makuha kapag nakakumpleto ka ng mahigit 900 hours of training at OJT na tumatagal lang humigit kumulang 7 buwan. Si Richelle, magtatapos na at malapit nang makakuha ng NC2. If ever po na may opportunity po from example Europe,
I'll sacrifice yung family time. Timing ang pagtatapos ni Richelle dahil mangangailangan ang ilang bansa sa Southern Europe, gaya ng Malta, ng mga Pilipinong caregivers ayon sa Department of Migrant Workers. Isa sa ang Pilipinas sa kanilang mga preferred partner countries para po doon sa kanilang employment needs dito sa Pilipinas. They are also looking forward to having a not only a bilateral labor agreement, but hopefully a special hiring program under a government-to-government, G2G na framework para po sa mga care workers. Ang minimum na sahod para sa mga caregivers sa Malta aabot sa 1,000 euros kada buwan o mahigit 64,000 pesos. Kapag isinama pa ang government bonuses at overtime, pwedeng umabot ng 3,500 euros o mahigit 200,000 pesos ang maximum na sahod at benepisyo kada buwan. Kailangan din sa Malta ng ibang uri ng skills kung saan Pilipino rin ang priority. Ang bansang Albania, kausap na rin ng DMW dahil mangangailangan din doon ng libu-libong manggagawa at mga Pilipino. They need around 20,000 workers for their hospitality and all the sectors for foreign workers. Paalala ng DMW kapag government-to-government din ang a-applyan, diretso sa DMW ang pag-a-apply at wala dapat placement fee. Kung may partner recruitment agency naman, sa mga lehitimong recruitment agency lang mag-a-apply na makikita sa listahan ng DMW website. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.